God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went around doing good. So sa Bible, makikita natin dito yung mga magagandang halimbawang ipinakita mismo ng ating Panginoon. Ang Panginoon, sabi nga rito, naglibot-libot siya, hindi siya nag-convert ng mga people, kundi gumawa lang siya ng mabuti. Sabi yung binasa natin sa Acts chapter 10 verse 38. He went around not criticizing everybody, you're a sinner, you're a sinner. Kasi ang nakakalungkot marami sa atin ngayon. May nangangaral na para i-condemn yung kapwa na ikaw makasalanan ka. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang ating Panginoon, tinawag siya na friend of tax collectors and sinner. Alam nyo po ba na ang Panginoon, tinagurian din siya na friend of the weak and the outcast. Ang Panginoon siya, kinaibigan niya yung mga iniitsapwera, kinaibigan niya yung mga nilalait, nililibak, iniinsulto. Yun yung mga kanyang kinaibigan kasi, yun yung mga tao na yun daw po ang nangangailangan ng higit na kalinga ng pag-ibig at saka ng pagtanggap. So, doing good is the best sermon we can give to others. Yung paggawa natin ng mabuti kahit hindi ka magaling na tagapagsalita, yung paggawa mo ng mabuti, isang napakagandang sermon na yun sa ating kapwa na nakikita nila yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. So, just do good. Doing good is high religion. Kung sinasabi mo na talagang religyoso ka, dapat nakikita yon sa paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa. Kung paano ka nakikitungo, kung paano ka nakikitungo sa boss mo, nakikitungo ka sa mga kasamahan mo, kung paano ka nakikitungo sa kapwa mo, sa pamilya mo. Ako naniniwala na sabihin mo napakagaling mong mangaral, pero kung sa sarili mong pamilya, hindi nila nakikita yung pagbabagong ginawa sa ng Panginoon, useless lang yung galing mo sa pag-share ng mga Bible verses. Amen po ba? So yun. So, follow the example of Jesus and not any of other religious personality who excel in talking but not in doing. So, may mga tao kasi na talagang magagaling magsalita, doon sila nag-excel, pero kulang naman sila sa pag-excel doon sa paggawa ng mabuti. So, doing good also commanded by Jesus, we should emphasize on that. So, inutos ng Panginoong Hesus yung paggawa natin ng mabuti. So, ang utos sa kanyang mga alagad, Matthew chapter 10 verse 8, heal the sick, raise the dead to life, heal people with leprosy, force out demon, lahat ng magagawa mo para pagalingin, para pagaanin ang mga nararamdaman ng mga may sakit. At sila, nung araw, makikita mo nung mga unang panahon, yung mga alagad, talagang nabubuhay nila yung mga patay. Sa tulong ng banal na espiritu, pati mga physical death, talagang nabubuhay nila. At sa panahon natin ngayon, sabi nga, kanina narinig ko sa maraming mga spiritual dead sa atin. Emotionally dead, buhay natin ng kanilang loob, tanggapin natin sila, mahalin natin sila, bigyan natin sila ng pag-asa. We are also raising dead to life. Yung sabi nga ni Pastor kanina, yung mapayuhan mo man lang, mabigyan mo ng encouragement na sana mag-suicide na lang, pero dahil na bigyan mo ng pag-asa sa Panginoon, nakausap po sa muli mo sa nabigyan ng buhay. Because physical death is not the only death known unto man. So may mga physically alive but emotionally dead, spiritually dead na walang pag-asa. So parang ngang tinatawag na zombie, di ba? Yung mga taong walang buhay. Buhay ka, pero walang kabuhay-buhay ang iyong buhay. So may katawan, walang kaluluwa. So yun yung nabubuhay na yun. So kung pinupuntahan natin, ginagawan daw po natin ng mabuti, inaalo sa kanilang mga kalungkutan at kanilang mga pangailangan, binibigyan daw natin. So, parang sa pagkakataong ganon, binibigyan din natin sila ng buhay. So, hindi lamang yung mga, at sabi nga rito, and we force out demon, either literally or by helping people, get rid of demon in their mind. So, matanggal yung kanilang mga takot, matanggal yung kanilang mga phobia, matanggal yung kanilang mga depression, matanggal daw po yung mga pangamba nila sa buhay. So, sa pamamagitan nun, parang nag-get rid na rin natin yung demon sa kanilang mga buhay. So, alam nyo po, napakahalaga yung ating attention, napakahalaga yung touch, napakahalaga yung acceptance sa ginagawa natin sa ating kapwa upang sila ay magkaroon ng muling buhay. So, doing good is commended, not only commanded, but commended and rewarded. Ito na yung verse natin. So,
sa paggawa daw natin ng mabuti, kinokomment ito ng ating Panginoon. Hindi lamang sa basta kinomen, kundi binibigyan pa ito ng reward. Ito yung gusto natin bigyan na ng diin. Okay, so may gantimpala din ng ating Panginoon, hindi lamang ito basta utos. Kasi ito yung gusto natin, magkaroon tayo ng reward. Ito yung nakakalimutan natin. Sabi ng Matthew chapter 25, ito yung pinaka-verse natin. Gusto kong simulan sa sa 31 para mas mabuo natin yung pinaka-idea niya. Matthew chapter 25 verse 31. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at tuluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklorin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sabi ng verse 34, at sasabihin ng hari sa kanyang mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kariang inihanda ko sa inyo, mula pa ng likain ang sanlibutan, sapagat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o kaya'y nauhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo nakitang dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na kapatid kong ito, ay sa akin nyo ito ginawa. Mapapansin niyo po ninyo, hindi sinabi dito na iipunin ni Jesus yung mga tao sa kanyang harapan at tatanungin, o ikaw, ano ang doktrina mo sa baptism? O ikaw, ano ang doktrina niyo sa Lord's Supper? Ano ang doktrina mo sa tribulation? Ano ang doktrina mo sa ganito at ganon? Di ba hindi naman ganon yung sinabi ng Panginoon? Ang sinabi lang, hahatiin niya ang lahat sa dalawang pangkat na parang humahati sa mga tupa at mga kambing. At sasabihin niya doon sa mga tupa, hali kayo, enjoyin ninyo ang lahat-lahat ng gantimpala na inilaan ng aking Ama sa langit bago pa man nilikha ang daigdig dahil ginawa niyo ako ng mabuti. So sasabihin ng mga tao, kailan naman po namin kayo ginawa ng mabuti? Diyos naman kayo, hari naman kayo. Ano bang mabuti ang magagawa namin para sa inyo? Ano ba yung pangailangan ninyo para tulungan namin kayo? Kung ba, nasa inyo na ang lahat. Sasabihin ng hari, si Jesus ang nagsasalita, lahat ng ginawa nyo sa hamak, sa mga kawawa, sa mga gutom, sa mga mahihirap, sa mga naapi, sa mga nagdurusa, bibilangin kong ginawa nyo sa akin. Therefore, ako ang magbabayad sa iyo. Ang lilaw naman, tapos ang laging pinagtatadunan natin ng mga tao, kung ano ba yung mga religious doctrine, di po ba? Tapos, pag titingnan naman daw natin yung buhay, para namang wala namang gawang mabuti. So sayang, isang napakalaki raw pong kabulagan, isang napakalaking pandarayan ng kaaway na dibangin tayo sa mga religion, tapos wala naman tayong mabubuting gawa. Kahit ako, napapansin ko, parang habang tumatagal, parang habang dumadami ang iyong alam, parang minsan, ako personally ko lang po to parang, yun nga, nagiging maraming kaalam sa Biblia, pero kung application na pag-uusapan, parang kulang. Na kung tutusin itong sinasabi rin, napakasimple lang, na ito talaga yung nire-require sa atin ng Panginoon. So doing good also does you good. Alam niyo po ba na sa paggawa natin ng mabuti, ginagawa mo rin ng mabuti ang iyong sarili. Bakit? Aside from reward in eternity that Jesus talks about, hindi lamang ito sa reward na makukuha mo na ipinangako ng ating Panginoong Sus, doing good makes you feel good. Dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pag gumagawa daw po tayo ng mabuti, sumasaya tayo dahil sumasaya ang Diyos na nananahan sa atin. Amen po ba? Na-experience nyo ba ngayon yung mga bagay na yun? Pero, pag gumagawa daw tayo ng masama, kahit pa nga sanay na tayong gumawa ng masama, inuusig pa din tayo ng ating mga budhi, di po ba? There's still a part
from us that cries, that weeps, that dies whenever we do bad to others. Totoo naman na akala ng iba na kapag nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, lusot ka na. Pero kung tunay tayong Kristiyano at nakagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, may parte ng ating buhay na talagang hungkag, na parang hindi ka talaga tunay na masaya. Ewan ko kung na-experience nyo po yun. Pero ako, talagang pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo masasabing masaya ka eh. Siguro sa moment na yon nalibang ka, pero kung tunay tayong may pananampalataya sa Panginoon, talagang nagdurugo ang puso mo dahil hindi ka gumawa ng mabuti sa halit, gumawa ka ng masama sa kapwa mo eh. So, kahit gaano tayo daw po kasanay, meron pa din tayong budhi na umuusig sa atin kapag tayo ay gumawa ng mali. Pag gumagawa daw po tayo ng mali, lugi tayo. Bakit? Kasi inuusig ka ng sarili mong budhi at hindi mo naman maiwawagwag yon. Lagi mo raw kasama kung saan ka man pumunta, di ba? So, pero wagi ka kapag gumagawa ka ng mabuti dahil ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso mo, ay lumiligaya. Natural, kapag ka lumigaya ang Panginoon, lumiligaya ka. Amen po ba? Kaya nga, makikita mo, may mga tao na para bang sa paggawa nila ng mabuti, yun yung kanilang fulfillment, yun yung nagpapasaya sa kanila. Bakit? Kasi kapag gumagawa sila ng mabuti, napapasaya nila ang Diyos, hindi lamang yun, napapasaya din nila yung kanilang mga sarili. So natural, kapag lumigaya tayo, pag pinupuri daw po natin ng Diyos, kapag tinataas natin sa ating mga buhay, natataas din tayo. Dahil itataas natin ng Diyos na nananahan sa atin, natataas din daw po tayo. Alam nga namang tinataas daw natin siya, tapos maiwanan tayo. Siyempre hindi. Kasama daw po tayo kapag tinataas natin ng ating Panginoon. Kaya nga, nakabubuti sa atin ang paggawa ng mabuti, bukod sa nakabubuti sa ating kapwa. So lagi nating isipin yung paggawa ng mabuti, hindi lamang nakakabuti sa atin, kundi nakakabuti rin sa ating kapwa. Amen? So opportunity yon na wag nating palalampasin. Meanwhile, not doing good will be punished. Ito yung lagi nating isipin, yung sa paggawa natin ng hindi mabuti, tayo ay parurusahan according sa binasa natin. So, dalawa ang mukha niyan. Merong ibibigay na gantimpala ang Panginoon para sa atin at meron din namang parusa sa paggawa ng hindi mabuti. So sabi ng pagpapatuloy natin sa Matthew chapter 25 verse 41 to 45, sa pagpapatuloy. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inanda para sa mga dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako ay nagutom, hindi niyo ako pinakain, nauhaw at hindi niyo ako pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi niyo ako pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi niyo ako pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi niyo ako dinalaw. At sasagot naman sila, pansinin po natin, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw at naging dayuhan, na walang maisuot at may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Nasabihin nila, Panginoon, kailan naman po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang maisuot, walang makain, nagkasakit, nasa bilangguan at hindi namin kayo tinulungan? Bakit naman po namin gagawin yun sa'yo? Siyempre, Diyos kayo. Siyempre, hari kayo. Kung nakita po namin mangyayari yun, siyempre, gagawin namin ng lahat para pumapel, para magpakabait para sa inyo. Di ba ganun tayo? Kung alam natin na meron tayong makukuha doon sa tao na yun, sa tao wala, di ba? Pag meron tayong makukuha ang gain, siyempre, mag-i-invest ka para makabawi ka. Pero sasabihin naman sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ang pinagkaitan niyo ng tulong, ang isa sa pinakamaliit at hamak na ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ito yung madalas natin nakakalimutan. Madalas tayo tumutulong. Ako, tumutulong ka pagka ikaw ay, alam mo na sa in the future, parang nagtatanim ka lang. Kasi pag tinulungan ko tao to, darating yung time, pag nakailangan ako, tutulungan din ako. Pero, ang nakakalungkot, yun yung lagi nating namimiss na madalas, ang iniibig natin yung mga umiibig lang sa atin, ang mga ginagawa natin na mabuti, o yung alam natin makakagawa lang din sa atin ng mabuti. So, hindi naman dito sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa impyerno yung mga ganitong mga religion, yung mga ganitong mga sekta, yung ganito at saka ganon. Yung mga madami ang mga naging karelasyon. Pansinin nyo, hindi ganun ang sinabi ng ating Panginoon. Yung sobrang nag-enjoy sa buhay, yung may mga bisyo. Hindi naman yun eh. Ipapadala ko sa impyerno ang hindi lahat gumawa ng mabuti sa kapwa na dapat ay
gumawa. Alam niyo po, kung tunay talaga tayong anak ng Diyos, at tayo ay sinasabing tayo ay anak ng Panginoon, dapat gumagawa tayo ng mabuti. Hindi question about that. Walang ano doon. Pero, ang linaw dito, bakit pinapagulo? Yun ang tunay na hahati sa tao sa paghukom ng ating Panginoon. Kung gumagawa ka na ba ng mabuti o hindi, lalo na kung gumagawa ka pa ng masama sa kapwa mo. Di po ba? Pagkalinaw-linawin natin sa ating utak yung mga bagay na ito, napakasimpleng katuruan para hindi tayo mabigani na malito tayo sa napakaraming mga bagay. At makalimutan natin na ang tunay na mahalaga, hindi yung mga religious label. Hindi yung sobrang busisi natin sa mga religious doctrine. Yung paggawa natin ng mabuti ay walang nakalilito doon. Bakit? Hindi natin kailangang mag-Bible school para magawa yon. Hindi natin kailangang napakataas ng ating pagsasanay para magawa natin ang paggawa ng mabuti. Susundin lang natin ang likas na kabutihang itinanim ng ating Panginoon sa ating mga puso at hindi natin susundin yung likas na kasamaang itinanim ni Satanas sa ating mga puso. Pipili lang tayo kung ano ba yung gagawin natin. Kung gagawa tayo ng mabuti o hindi ng mabuti. At hindi raw po mahirap piliin yon. Di po ba? So, earthly life is short. Totoo naman, ang buhay natin dito sa lupa ay napaka-iksi. Pero, ito ay napakahaba sa paggawa ng mabuti. And of course, very importantly, do good instead of bad. So, choose to do good. So, napakadami tayong pagpipili ang mga choices. Pero, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, choose to do good daw po. So, meron tayong mga kaharap, gusto mo nang bugbugin, gusto mo nang patulan. Meron tayong nakakainis na mga kasama, pero gusto mo nang beltahan. Anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya ng Panginoon? Choose to do good. Meron tayong napakahirap na taong kasama, ang hirap mahalin, ang hirap, sahip na mahalin mo, parang gusto mong kamuhian. Anong tugon natin? Sabi ng pinag-aaralan natin, choose to do good. May gumagawa sa iyo ng masama, gusto mo nang gantihan, gusto mo nang awayin. Anong dapat natin gawin? Choose to do good. Alam mo, napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Pero, ito yung requirement na inihingi sa atin ng Panginoon eh. Yun ang ibig daw pong sabihin ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Na lahat yung, at lahat yan ay nakasulat. Bubuksan daw po ang aklat. Ito yung sinasabi sa Revelation, di ba? Bubuksan daw po yung aklat, i-review yung lahat na nakasulat doon. At ngayon, sasabihin, with the knowledge of computers, alam natin na posibleng mangyari yon, nakalista lahat yung ginagawa natin. Walang makakalusot sa atin, kahit nga yung iniisip natin sa ating kapwa, yung intention natin, yung motibo natin, nakalista lahat yan. Kaya walang makakalusot sa atin na kahit akala na iba, gumagawa tayo ng mabuti, pero yung intention mo pala, sabi nga ni Pastor kanina, doon sa paggawa mo ng mabuti, yung ang gusto mo lang pala, pasalamatan ka, ang gusto mo lang pala, papurihan ka, gusto mo lang matanyag ka, kasi, ay, buti pa tong taong to, ang bait-bait, ang sipag-sipag. Kung yun lang daw yung motibo mo sa paggawa mo ng mabuti, nakuha mo na yung reward mo. Kasi ang Panginoon, nakatingin sa doon sa puso mo eh. Kung yung ginawa mo ba yung bagay na yun sa kapwa mo, talagang ginawa mo dahil sa sumusunod ka sa Kanya, nasusundan po ba? Pero kung ginagawa mo yon para ikaw lang ay mapapurihan, sabi ng pinag-aaralan natin, nakuha mo na yung reward mo. Huwag ka nang umasa, natatanggap ka pa ng gantimpala. Amen? So, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, malapit na po tayo, huwag po kayong mag-alala. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that done in his body, according to that he hath done, whether it is good or bad. Sa contemporary English version, mas medyo madaling intindihin. After all, Christ will judge each of us for the good or bad that we do while living in this body. So, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, lahat ng ating ginawa ay doon babase yung paghuhusga sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong malilito o kaya tayo magtataka. Napakahalaga, susukatin ka sa ginagawa mong tama o mali, mabuti o masama. Daig nang gumagawa ng mabuti ang theologian at preacher na walang kabutihang ginagawa. Amen? So, hindi mo natin kinakailangan lahat magaling na preacher. Hindi natin kinakailangan lahat tayo magaling na tagapagturo kasi yung buhay mo lang na gumagawa ka at sumusunod sa utos ng Panginoon, isang paraan na yun na ikaw ay
nagtuturo na rin sa kapwa. Siguro napakahirap dalhin sa Panginoon yung pamilya mo kung ikaw napakagaling mo magsalita ng mga verses sa Bible, tapos hindi naman makita ng pamilya mo, nung asawa mo, nung anak mo, yung tinuturo mo. Sermo ka na sermo sa amin about Bible, Bible, Bible. Pero labal, napapabayaan mo kami, hindi mo naman kami nabibigyan ng pangangailangan mo, di ba? So parang nakakalungkot. So gaya nga nung tinalakay ni Brother Angel, ito ano na lang, dagdag na lang. Gaya nga nung tinalakay ni Brother Angel noong nakaraang linggo, bilang mga mananampalataya, lahat tayo inalintulad ng Panginoon sa, saan tayo inalintulad ng Panginoon noong nakaraang linggo, yung mga naririto, inalintulad tayo, puno, bago tayo magbunga, bunga, pwede rin. Puno, lahat tayo ay inalintulad ng Panginoon sa isang puno. Kaya nga ang mahalagang tanong, tayo ba ay naging puno na? Kasi baka nandun pa tayo sa proseso na binhi pa lang tayo, na itinatanim pa lang tayo. Tumubo na ba tayo? O kung tumubo na ba tayo, naging puno na ba tayo? At kung naging puno na ba tayo, buhay na ba tayong puno? Kasi napakaraming stage ng pagiging puno eh. Kaya nga sabi ni Pastor Kangina doon natuwa rin ako doon sa binasa natin kanina tinulat ko eh. Yung Isaiah chapter 58. Maraming mga inakala ang tao na paraan para matuwa sa kanila ang Diyos. Sabi nga ron, yung pag-aayuno na hindi sila kakain, papahirapan nila yung kanilang mga sarili. Basahin niyo po sa Isaiah chapter 58, verse 6 hanggang 14. Yun yung gusto ng Panginoon na kung gusto mong matuwa sa iyo ang Panginoon at gusto mong pagpalain, pag nilay-nilayan natin yung mga verse na yun. Bakit? Kasi akala natin, gusto nating mapapurihan ng Panginoon, gusto nating matuwa sa atin ng Panginoon. Kaya gumagawa tayo ng mga paraan na nag-aayuno tayo para matuwa sa atin ng Panginoon. Pinapahirapan natin yung ating mga sarili para kalugdan tayo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ito yung mga gusto kong gawin ninyo para matuwa ako sa inyo. Pakainin nyo yung mga nagugutom. Ito lahat na sinabi rito. Damtan nyo yung mga walang maisuot, yung mga walang bahay. Pero in a context na, siyempre, ibig lang sabihin doon, gaya na sinabi rito, sasabihin ng Panginoon sa iyo, ako ay nagutom, ako ay nabilanggo, ako ay nagkasakit, ako ay walang matirahan, o walang pera. Sabi nga ni Pastor, di lang naman pera ang tanging solusyon sa problema ng tao eh. Ang gusto ko lang sabihin dito, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, gusto kong maging, ang pinaka-point ko rito sa atin, wag lang puro yung pananampalataya natin, wag lang tayo mag-excel doon sa level ng, yung spiritual natin na hindi natin na-apply sa ating physical, na hindi natin na-apply sa ating buhay. Kasi gaano man tayo kahusay, gaano man tayo kagaling na mangaral, gaano man tayo karaming verses na alam, kung yung sa simpleng paggawa lang ng mabuti sa ating kapwa, sa kapwa na yun, especially sa mga mahal natin sa buhay, hindi nila makita yung mabuting ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, useless lang yung ating ginagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, sa pagdating ng paghahatol ng Panginoon, saan tayo husgahan? Hindi naman doon sa mga matataas yung doctrine na natutunan natin eh. Kung ano ba yung ginawa mo mabuti doon sa mga natutunan natin. So yun. So, habang tayo ay nabubuhay pa. So, kamusta yung ating mga buhay? Tayo ba ay namumunga na? Kaya nga actually yung pinaka-title dito ng message ni Pastor, yung judgment seat of Christ. Kasi ito lang ang pinakamalaga. Lagi ko narinig kay Pastor, malapit na ang end times. Andito na yung huling panahon at hindi natin malaman kung anytime. Pero tatanungin natin ang ating mga sarili kung bang tayo ay huhusgahan ng Panginoon. Ano ba yung mataas? Nandun ba tayo sa pagiging tupa o pagiging kambing? Kasi yun naman ang mahalaga eh. Hindi naman mahalaga kung gaano ka karaming beses umatin sa church, kung gaano karaming verses o mga kanta yung alam mo eh. Ang tatanungin sa'yo ng Panginoon, ano yung ginawa mo dito sa buhay sa mundo, kung ikaw ba ay naging mabuti o naging masama. So sana, wake up call din sa akin to. Kasi ako dati pag nakakita ako ng pulubi, inisip ko, may mga DSWD naman natutulong dyan. Totoo, lagi ako, immune ako, lalo pagka, may tutulungan ka, tapos hindi marunong magpasalamat. Kasi doon parang hindi ko sinasabing, doon kasi may terminal ng jeep dyan sa Tandang Sora, may laging nanghihingi ng tapos binigyan ka. Totoo naman na masarap tumulong doon sa kapwa, kapag ka grateful na marunong magpasalamat,
marunong mag-thank you man lang. Pero nung mapag-aralan ko to, kung nag-thank you na sa iyo yung tao, natanggap mo na yung reward mo. At saka kung yung mabuting Samaritano na sinabi ni Pastor kanina, ang nag-motivate dun sa Samaritano para gumawa ng mabuti yung compassion niya. Tama? At tayo, bilang mga Kristiyano, naniniwala ako na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, kung tayo ay tunay na Kristiyano, kung gumagawa tayo ng mabuti, susunod natin ang kalooban ng ating Panginoon kasi may na-skip ako na verse. Pero sabi ka rito, ang pinakagusto kong ending, na sa paggawa natin ng mabuti, hindi lang nalulugod ng Panginoon, kundi tinutulungan natin yung ating mga sarili dahil kapag gawa natin ng mabuti, nagiging masaya rin tayo. So, amen po ba? So, sana nakatulong yung sinare ko at sana maging wake up call din sa atin na mas iangat pa natin yung paggawa natin ng mabuti, hindi dahil sa may nakatingin sa atin, kundi susunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. So,